Hello, good morning mga kakusina. Sunday TV PH is here again to share with you something very important about the kitchen. So, dito naman tayo sa ating kusina. Ngayon, di muna ako magluluto. Sabi ko nga, magbibigay ako ng tips about sa ating kusina. So, meron na kasi yung previous mga uploads ko na doon sa tungkol sa aking dito sa kusina, tungkol sa mga gamit ko sa kusina. Meron mga nagtatanong doon tungkol sa mga tips na binibigay ko about sa kitchen. So, paggamit ko ng aking induction cooker. So, ngayong araw nito ay magbibigay po ko sa inyo ng tips kung paano natin magagamit ng maayos itong ating mga lutuan sa induction. Alam nyo kasi mga kaibigan, ma-share ko lang sa inyo. Itong ating mga, kasi pagdating kasi sa induction cooker, sa induction po, yung ating mga lutuan na ganito, di ba, uso na ngayon itong ating mga non-stick pan, mga non-stick pot, di ba, na ginagamit natin sa ating pagluluto. So, very important po dito sa ating mga non-stick pot na to. Kailangan po kapag tayo nagpiprito, kumbaga dapat wag natin siyang hintayin na kumbaga dapat yung apoy natin ay dahan-dahan lang, naka-low fire dapat yung ating paggagamit ng ating mga non-stick. Kasi alam niyo sa katagalan, sa una okay lang siya gamitin, pero habang ginagamit mo siya at paulit-ulit na laging malakas yung inyong apoy, umiitim ito di sa loob. Diyan. At katagalan, hindi na siya nagiging non-stick. Nababakbak unti-unti itong coating dito na to. Kasi ito lang naman yan, nakapatong na sa baba yung ating non-stick na yan na portion na yan. So parang nakapatong na yan dyan. So sa katagalan ay nababakbak po yan, tatagal po yan. Meron pa akong ipakita sa inyo. So ito ba mga kaibigan, isa sa mga halimbawa na kapag nasosobrang natin sa sobrang mataas ang ating apoy na ginagamit, kumbaga hindi tayo gamit ng low fire sa ating induction cooker, ang mangyayari po ito, ayan, para siyang nasusunog at unti-unti nababakbak po yung ating non-stick coat dyan. So yan po ang nangyayari dyan. So dapat po pag gumamit tayo ng ganito ay laging low fire. Kapag tayo nagprito, low fire lang po siya. Huwag natin bibiglain ng mataas na apoy. So yun. At saka hindi pwedeng kumbaga rin sa paghuhugas din ito, hindi natin ito pwede gamitan ng yung bagang sobrang magagaspang na pang is kasi isa rin siya nag-cause kung bakit nababakbak yung ating non-stick coating dito. So napakahalaga po na gamit tayo dito ng mga soft lang hanggat maaari po yung lang talaga yung pinaka-foam lang ng ating sponge ang ating gagamitin dito sa paglilinis. So yun po So para po mapangalagaan natin na maganda ang ating non-stick pan, mga non-stick cookingware, dapat po ay huwag tayong gagamit ng mga magagaspang na panlinis dito. At the same time, dito sa ating pong induction cooker o dito sa ating induction cooker natin ay dapat po ay huwag tayong gagamit ng mataas na apoy. So dapat naka-low fire lang po siya. So, yan ko, pag tayo po nagluluto, dapat po dito tayo naka-low fire tayo dyan. So, di ko alam kung iba-iba na, sa bawat po induction cooker po, iba-iba rin po nakalagay dyan. Pero alam ko po, meron po silang low fire. Or, kung dito naman po tayo gagamit pwede naman po natin bawasan yan dito. Kung naman ganito, pag pinindot natin yan, iilaw lahat yan dyan. So, pwede naman natin siyang i-reduce yung ating apoy dyan. Diba? So, ganyan. So, lagi tayong gagamit ng low fire mode kapag tayo magpiprito para yung ating lutuan ay hindi napupwersa, hindi po nagagasgas ito kasi umaangat po yan sa katagalan, umaangat po yan at nababakbak po yan. Or maybe meron din po siguro talaga mga magagandang brand ng ganito na pangmatagalan talaga, kumbaga as in maganda yung pahagawa, magandang brand. Sa akin kasi ito kasi magagamit ko sa kusina ay po ito, hindi pa ako nitang bumibili. So pinapadala lang po ito dito sa akin at ginagamit ko po siya. At hindi po namin ito binibili. Karamihan po dito sa gamit namin sa kusina ay, sabi ko nga doon sa akin mga upload dati, ay mga free acquired namin ito na mga gamit dito kasi yung aking may bahay po ay nasa ibang bansa. Yung mga gamit po ng kanyang amo doon na idinidispose na katulad po nito ay hindi po namin binili yan. So binibigay lang po yan sa amin. Kaya po ako nagkaroon ng mga ganitong gamit sa kusina. So ayan po ang mga dyan. So yun po mga napakalagang tips natin sa kusina sa paggamit ng induction cooker at mga induction cookingware. So dapat po talaga ay yung aking mga binanggit dito, laging gagamit tayo ng mahinang apoy kapag tayo magpiprito lamang. So wag natin bibiglain kasi nga ito yung ating non-stick
coating ay natatanggal po yan. And sabi ko nga, laging gagamit tayo ng soft na panglinis dito sa kapag pag nililinis natin to. So yun po ang mga paraan para tumagal itong gamit. No, kasi pagka hindi po ay talagang magiging kasi ang gamit natin yan. Katulad dito. Isa po ito sa mga nangyari diyan sa ayan Sa katagalan po niya, kasi nga po, minsan po, hindi lang naman kasi ako gumagamit nito, minsan yung mga bata. So pag mga bata ang gumagamit niyan, wala silang kontrol sa apoy, madali magluto. So ayan po nangyayari, ayan So napakahalaga po na kapag tayo ang gumagamit, o i-orient din natin ang ating mga kasama sa bahay na huwag bibiglain ang apoy kapag tayo magpiprito, kapag gumagamit tayo ng mga non-stick cooking ware. So napakahalagang tips para sa kusina mga kaibigan. So sana po ay meron kayong napulot sa aking ibinahagi sa inyo ngayong araw na ito. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga kusina tips ni Sandy 3PH. At hanggang sa muli, bye bye and see you again on my next vlog.